kasalanan sa araw-araw, Panginoon. Thank you for your love, for your grace and mercy, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay patuloy mong tinuturuan sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O God, na patuloy patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa, O God. At huwag mo po kaming hayaan na makabitaw sa inyong paghawak. Sabi mo nga po, Panginoon, sa inyong mga salita, if you will remain in me and my words remain in you, ask whatever you need, Panginoon, whatever you need, na ito pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan, andyan ka, Panginoon, kasama natin. Sa mga karamdaman, kayo ang nagbibigay ng pagkalingan. Marami din po kayo, Panginoon, mga katugunan sa lahat ng panalangin ng iyong mga anak. Maraming salamat, O God. Dahil kung wala po kayo, Panginoon, sa aming buhay, wala po kami magagawa, Panginoon. Alam niyo po ang buhay namin o sakal ng kami ay pinanganak. Kayo ang nakakapatid ng laman ng aming mga puso. At maraming salamat for you are the author and the finisher of our faith, Panginoon. Lord, dalangin namin sa umagang ito, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Sa mga pag-aawit na namin, maraming salamat sa lahat ng music, Panginoon, sa panguna ng mamumuno sa aming pag-aawitan, sa mga pag-ausinge, sa mga tututugan. Maraming salamat sa kamunod ng talinuhan na pinagkalaw mo sa kanila na sila, Panginoon, ay naglilingkod sa inyo na taglay ang pag-alakan, O God. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pag-ahatid ng mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Gawa ang mga salitang ito, Panginoon, ay malaman namin ang katotohanan, bigyan mo kami ng karunungan at katalinuhan at pangunawa upang ito, Panginoon, ay matakaran namin at may pamuhay, O God. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na wala pa po dito, O God. Linisin mo po ang kanilang daraanan upang makasama namin sila na taglay ang pag-aalakan, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng programa sa umpisa hanggang matapos. Kayo po ang maitaas, kayo po ang mabigyan ng karangalan, O Lord. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Tama lamang na siya ay pasalamatan sa buhay ng mga nanay natin, sa buhay ng mga nanay na naririto. Isa pong Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa inyong buhay. Tunay nga po na pag tayo ay nagkakasama-sama, tayo ay nagagalak dahil naririto tayo sa isang hangarin upang papurihan, pasalamatan at sambahin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi nga po, pagka mga Kristiyano nagsasama-sama, parang isang malaking family reunion. Amen po ba? Kaya tayo magbatian at sabihin natin, ako'y nagagalak. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Minsan pa po, ako'y nagagalak. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba.
Ako'y nagagala na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Amen. Ibigay po natin ang malakas na papurit pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang papurit pasasalamat ay sa iyo lamang po namin iniaalay. Tayo ay patuloy na umawit sa ating Diyos. Itaas natin ang ating mga tinig at papurihan siya. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsamba'y iaalay, buhay ko'y ibibigay, pag-ibig mo'y walang hanggan, noon, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, amen. Pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsamba'y iaalay, buhay ko'y ibibigay, pag-ibig mo'y walang hanggan, noon, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Tunay nga, Panginoon, ang Peace of Harvest Christian Ministry, kayo lamang po, Panginoon, ang aming papupurihan, pasasalamatan. Hallelujah, Lord. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming malakas na palakpak. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Iangat po natin ang ating mga tinig sa ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, habang hindi karapat-dapat
pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ay lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. Ang sala manunubos at makuna parusang nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O O Diyos ng katarungan, ng katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasalan. Higit pa sa buhay ko, salamat sa
Salamat, Panginoon, sa habag at grasya mo. Let's sing hallelujah. 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 Oh. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Pinupuri ka po namin, Panginoon, pinasasalamatan sa habag at grasya mo, Panginoon, sa araw-araw na dumadaan sa aming buhay. Patuloy niyo po itong pinagkakaloob sa amin. Kaya Lord, kami po ay nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan. Sinasamba ka po namin, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na papuri, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay na napakasaya po na umawit at magpuri sa ating Panginoon.
Bago ko po tawagin si Pastor, atin po muna siyang ipanalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming head pastor, Panginoon, na patuloy mo siyang iniingatan, ginagabayan, pinapatnubayan, at patuloy po namin na dinadalangin na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maipahayag niya sa umagang ito na taglay ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo, O God. Dalangin din namin ang mga salitang ito, Panginoon, ay maging kagaya ng isang tabak na sa magkabilay talim, Panginoon, na siyang hihiwa sa aming mga puso, Panginoon. At patuloy na bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, upang ang mga salitang ito din, Panginoon, ay maipamuhay namin, malakaran, maunawaan, at maging gabay namin sa araw-araw ng aming buhay, O God. Sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang papuri sa mga salita na ipamamahagi ng aming pastor. Maraming salamat sa buhay niya na patuloy na nagiging daluyan ng iyong pagpapala at mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Panginoon at naalala ko po nung hindi ako nakadalo po nung nakaraang linggo po at ako po ay tumungo sa isang Baptist church or sa isang Baptist temple po doon sa Kowloon sa may Hong Kong. Naobserbahan ko po doon po sa kalsada ho, lalong-lalo na kasi linggo ho yun, ang dami pong mga OFW po. Nakasalampak po sila roon, may mga tents po sila. At ako po'y lumapit po doon po sa isang nanay ho roon at tinanong ko siya, bakit naririto kayo, malakas ang ulan? Hindi ba kayo pwede na manatili doon sa pinaglilingkuran ninyo? Hindi raw ho pwede dahil kada linggo ho, umaalis ho yung mga pamilya at yung mga nagtatrabaho po doon, na mga OFW po, ay kinakailangang umalis sa kanilang mga pinagsisilbihang mga amo kasi ho, baka ho may mawala o baka ho nakawan sila, kaya sila'y nagtitipon-tipon po doon. It's a very good venue po to share the Word of God. Napakaganda po na ibigay sa kanila po yung pong mensahe ng kaligtasan at lalo tigit po yung mga nanay na naroroon po na babagabag po yung damdamin ko. Kasi marami po sa kanila, gaya nung isa pong na-interview ko, siya po'y magsi-50 na, pero hindi ho tumitigil ng kakagawa po, kakatrabaho, alang-alang po sa kanyang anak at mga apo. Kaya po, they are earning 15,000 to 20,000 a month, na hindi naman ho ganun kalakihan, na pwede naman din i-earn dito sa bansang Pilipinas. Pero hinahangaan ko po ang mga nanay na ito, sa kanilang sigasig po na magtrabaho pa sa ibayong dagat para ibigay po yung pinaka-the best sa kanila pong mga anak. Can we all say amen? Sa umaga po na ito, atin pong ginugunita ang araw po ng mga nanay. Mahalaga po ang nanay, mga kapatid, dahil gaya nung napakinggan natin kanina, ang unang-unang interaction natin sa mundo na ito ay magaganap po dahil sa ating ugnayan sa ating nanay. Kaya po, pagka ang nanay po ay may takot sa Diyos, kapag ho ang nanay po ay marunong pong gumalang at sumunod sa utos ng Diyos, kahit na ho yung nanay hindi ganun kaganda, minsan ho kasi atin pong tinitignan, dapat ang mapapangasawa ko maganda. Pero alam nyo ba, ang sabi po ng Biblia, na mapanlin lang ho, mandaraya ho, ang pang-akit. Kumukupas po ang tinatawag nating kagandahan. Pero ang marunong sumunod na nanay at marunong gumalang sa Diyos ay pupurihin po ng sangkatauhan. Kaya po napakabuti ng Panginoong Diyos na naggawa tayo ho ng kaunting programa ho para sa mga nanay mamaya kasi once in a year lang naman po that they are being recognized dito po sa church. Pasensya na ho kayo, ako po'y halos civilian lang ho ngayon dahil pagkatapos ho ng church service natin, alas 2 ho ang flight ko po. At ipanalangin niyo po ako, pupunta po ako ng Marawi City po dahil meron po tayong engagement po doon. Kaya tatakbo na ho kami
medyo hindi kami makapag-celebrate ng misis ko dahil siya naman po, diretso mamaya rin ho, siya naman po'y pupunta ng Davao, ako naman po'y pupunta ng Marawi City, iwan na lang namin yung aming sasakyan. Magkikita na lang ho kami pagbalik ho namin. Purihin po ang Panginoong Diyos, hindi po kami pinabayaan ng Panginoon kahit saan po kami lugar nagpupunta because of your prayer. Thank you so much po sa Panginoon for all the traveling mercies po. Ano ho? Kaya sa umagang ito, ano ho kaya yung karunungan na pwede nating makuha ho mula sa kababaihan sa kasulatan? Can we all say amen? Karunungan na naman po ito. Kung naalala nyo po, nung huling Bible studies po natin, nakaraang Wednesday, sa mga simpleng katauhan, nagbigay ng karunungan si Pablo. Ano-ano ho yun? Kung nakikinig kayo ng ating Bible studies ng Wednesday, pwede kang matuto sa kawal o sundalo. Nakikinig si Sister Irma ng Bible studies. Ikalawa, pwede kang matuto ho sa manlalaro. Hallelujah. Kukumplito. And huli sa lahat, magsasaka. Praise God. Alam niyo po, pagdating sa langit, yung pong talagang taimtimpong nilalagay niya yung Word of God, may crown of life na binibigay ang Diyos. Kaya, huwag ninyong panghinayangan ho na mag-Bible studies. Tingnan niyo po, tumatanim sa puso. Bakit ito tumatanim po? Talagang nakikinig ho, nakamatsyag po, at kahit ho, papatay-patay pa yung internet kung minsan ho, dapat ho ang mga aral po isinasa puso. Ngayon naman ho, bibigyan po tayo ng ehemplo ng Diyos sa pamamagitan po ng mga kababaihan sa Biblia. Kaya po ang preaching natin ho, pinamagatan po natin ang karunungan mula sa kababaihan ng kasulatan. Sa Bible ho, napakadaming mga babae at sana po, wag niyo pong tignan po ito na sila lang ba yung modelo? Hindi po. Napakadami po. Baka ho, makaligtaan natin, nandyan po si Deborah, nandyan po si Eunice, nandyan po mga kapatid si Esther, in the book of Esther, nandyan ho si Priscilla, nandyan po si Rahab, napakadaming babae pong tinutukoy sa Bible. Pero ngayon ho, lilimitahan lang ho natin, kasi gaya ng sinasabi ko mga kapatid, napakaganda ho na tignan na ang isang babae ho, ang nanay po'y mananampalataya. Alam niyo po, marami pong mahuhusay na nanay. Can we say amen? Sa ibang pananampalataya, mahuhusay ang mga nanay, pinagbababati nga ho ang mga mothers ngayon. Pero alam niyo ho ba, pag ang nanay po'y born again, higit kang nakalalamang po sa mga nanay ng ibang pananampalataya. Yung faith natin na born again, hindi po religion po yon. Ibig sabihin, kung ang nanay po'y tunay na Kristiyano, higit kang pinagpala sa lahat. Kaya tignan ho natin mga kapatid, dito po sa Kawikaan 31:29 hanggang 31, may sinasaad po na ganito ang Bible. At ang sabi po ng Kawikaan 31:29 hanggang 31, maraming babae na mabuting asawa, praise God, marami po. Ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Tingnan niyo po, marami pong mga nanay na Muslim, mahuhusay ho, mga nanay po na Katoliko, magagaling, maaruga sa kanilang mga anak. Marami pong mga nanay po sa ibang pananampalataya, at sila po'y mabubuti. Pero ano ang lamang po ng born again? Anong lamang po ng isang Kristiyanong nanay? Sabi po dito, maraming babae na mabuti ang asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Bakit ho? Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babae na gumagalang at sumusunod kay Yahweh, sabihin nga ho natin gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Dalawang elemento ho ng isang nanay. Hindi ho yung magandang nanay, kahit hindi ka ho kagandahan, kahit hindi ho maganda ho yung make-up ninyo, simple ka lang na nanay, o kaya ho yung nanay po, alam nyo po, ang mark po ng nanay, lahat siguro ng mga nanay dito, nagdala ho ng kanilang sanggol, pumangit yung tiyan ninyo, nagkaroon ng stretch marks, dati napakaganda. Pero yan po, battle marks po yan, pinapakita po sa tiyan na yan, kung ano ho ang pinagdaanan ninyo. Napakaganda ng tiyan ho ng nanay na may stretch marks po. Ibig sabihin, yan ang unang-unang tahanan. Gaya ng narinig natin kay Sister Emmy, napakaganda, Yan ang unang tahanan kung saan na malagi tayo. Kaya dapat ho ay bigyan natin, pagtuunan natin ho ng parangal ang mga nanay. Kaya ang sabi ho rito, ang babae na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan at ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan.
Praise God. Mga kalalakihan, lalo na po yung mga walang asawa, hindi po basihan na maganda yung pipiliin ninyo. Okay po yun kung maganda, gumagalang pa at sumusunod kay Yahweh. Pero kahit hindi kagandahan, kahit ho hindi katalinuhan po yung mapapangasawa ninyo, basta yung dalawang elemento ho ng paggalang at pagsunod po kay Yahweh, ang ganda ho ng tao ho gaya ng sinasabi po dito, mandaraya ho yung pang-akit lagyan nyo ho ng kolorete yung mga mata ninyo, lagyan nyo ho, ngayon ho, na-enhance na po yung ating mga muka. Marami na pong pwedeng mga lapitan tayong dermatologist plastic surgeon po, para pagandahin ho yung itsura natin. Pero mandaraya ho yung pang-akit na yan. At ano man ang ganda mo, kukupas at kukupas din po yan. Alam nyo po, nung araw ho, hindi ko po sinasabi para po sila'y pahayain, pero mga hinahangaan natin na mga artista. Siguro ho, yung mga matatanda dito, kilala nyo si Amalia Puentes, Sino ba makakalimot po sa kanya, hindi ho ba? Si Gloria Romero, mga magaganda ho yan nung araw talaga ho Pero kahit na anong gawin po natin, darating at darating po, kumukupas ho kasi ang ganda, sabi ng Biblia Ayan po, kumukupas yung ganda. Ano man ho yung ganda mo, mawawala. Kung ano man po yung lakas nyo, nanghihina ho pagdating ng araw. Nais ng Panginoon na malaman po natin sa umagang ito, ang lahat po ng katangian ng mga babaeng babanggitin natin upang sa lahat ng mga nanay maging ehemplo po natin at maging gabay po natin sa paglakad natin sa buhay Kristiyano. Tayo po lahat ay umuko. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw po ang nagbigay ng karunungan sa amin upang ihayag po ang lahat ng kaalaman at katalinuhan na ito na nagmumula po sa mga piling kababaihan po na ihahayag namin ngayong umaga. Nawa po, itouch nyo po ang mga magulang, ang lahat po ng mga nanay at kababaihan po, na tularan ang lahat ng ehemplo na ito bilang pagdagdag karunungan po sa paglakad namin sa buhay Kristiyano po na ito. Maraming salamat po, Ama, at patuloy nyo po kaming pinapatawad at lahat po ng kapurihan, kalwalhatian ay binibigay namin sa inyo sa pag-asa po, Panginoon, na sa kababaan ng kaloobang pinagkakaloob nyo po sa amin, tamasahin namin ang buhay na walang hanggan sa takdang panahon. Kaya maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Ang pang-akit po ay mandaraya. Ang ganda po ay kumukupas. Pero ang babae na marunong sumunod, ang babae na marunong gumalang kay Yahweh, magpakailan pa man ay pupurihin po ng ating Panginoon. Can we say Amen? Isang ehemplo po, tignan ho natin. Ito po'y nakikita natin palagi at kuminsan ngayon na pagkakamalian pa ho, Una po sa ating titignan ng magandang ehemplo, walang iba ho kundi si Maria. Can we all say Amen? Si Maria po ang nanay ni Jesus sa katawang panlupa. Bakit naging specific ka, Pastor? Kasi si Maria ho mismo, mamaya ho titignan ho natin yung kanyang mga sinabi, si Maria ho mismo, mga kapatid, nagpapasailalim po sa Diyos. Can we all say Amen? Kaklaruhin ko lang po, lalo na po sa mga nakikinig, huwag kayong magagalit, magsasabi po ako ng totoo sa inyo. Si Maria po ay hindi nanay ng Diyos. Si Maria po ay nanay ni Kristo sa katawang tao. Amen? Para maging clear po. Kasi po, hindi po natin pwedeng tanggapin yung salita po na inilalapat sa Kanya, yun pong Holy Mother of God. Hindi po pwede, kapatid. Kasi tignan ho natin ang sinasabi po ni Maria, at ito po ay makikita po natin sa Lucas 1:35 hanggang 38. Tignan mo po mismo, galing po kay Maria, ang sabi po, sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit siya ay matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Nothing is impossible with God. Sabi ng Luke chapter 1 verse 37. Tingnan niyo po yung naka-highlight ng pula. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Sino po yung Panginoong tinutukoy dito? Yung darating na Kristo, yung anak niya. Ano po sinasabi po nung nanay?
Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon at mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi at pagkatapos ay umalis ang anghel. Can we develop that kind of attitude po? Katulad ni Maria na pinagkamalian po ng maraming pananampalataya na ang sinabi po sa kanya, siya po ang nanay ng Diyos. Na si Maria po ay kinakailangan nating bigyan ng pinakamataas na parangal at ilakip nga po yung banal na nanay ng Diyos, Holy Mother of God. I don't think so. Mismo ang atin pong minamahal na si Maria, ang nagsasaad po rito, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Ano po ang tingin ni Maria sa kanyang sarili? Nanay ng Diyos, banal, dapat sambahin, luhuran, panalanginan, hindi ho. Ang ipinapakita po rito, mga kababaihan, tayo po'y dapat magpasakop sa Diyos. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6. Dinggin mo, O Israel, ang Diyos ay iisa lamang, sambahin mo siya, paglingkuran siya, at bigyan siya ng mataas na parangal. Walang sino man ang pwedeng makarating po sa ating Panginoong Amang nasa langit, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Why? I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through the Lord Jesus Christ. Kaya napakaganda ho ng tinuturo po dito ni Maria. Si Maria ho ay isang babae na nagpapasailalim sa Diyos. In fact, ako po'y nabless sa kanya. Hindi po nabibless na sambahin siya. Kung hindi nabibless ako sa kanya pong inawit, na matatagpuan din ho natin sa aklat ng Lucas 1, dito po sa 46. Ang title ho rito, ang awit at pagpupuri ni Maria. Tingnan niyo po yung content ng inawit ni Maria. At sinabi ni Maria, dito po sa Luke chapter 1 verse 46, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon na aking Diyos. Tingnan niyo po mabuti, Sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Si Mary po, na nung dating sa pananampalataya natin, talagang sinasamba ho natin. Nung nasa dati po tayong paniniwala, binibigay ho natin yung pinakamataas ho na parangal sa Kanya. Dahil naniniwala tayo na nanay siya ng Diyos. Pero pansinin niyo yung inawit niya, at siguro naman hindi magagalit po yung mga tao na nag-aaral ng Biblia, sapagkat sinasaad ho ng 1:46 po, sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Sinong Panginoon po ito? Si Jesus Christ. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sino pong tagapagligtas natin? The Lord Jesus Christ. Kaya sa talata ho ng Biblia, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa aking Diyos na tagapagligtas. Tatanungin ko po kayo, kung nagagalak po ang puso ni Maria sa Diyos na kanyang tagapagligtas, kailangan ba ni Maria ng tagapagligtas? Can we say amen? Si Maria po'y tao. Si Maria ho nagkasala. Naku, maraming magagalit sa akin kasi meron ng tinatawag na assumption. Yung pong doktrina ho ng dating pananampalataya, pareho po sila ni Kristo ho na umakyat sa langit ng walang kasalanan. Pero hindi ko po pwedeng matanggap po based on the scripture po, na si Maria po hindi nangangailangan ng kaligtasan dahil inawit niya po ito. 1:46 hanggang 49. Ang puso ko'y magpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa aking tagapagligtas. Mary needs a Savior. Kaya nga ho nagagalak po puso ko, sana lahat ng nanay po rito, nagpapasailalim sa Diyos. Nagpapasailalim kay Kristo. Nangangailangan ng kaligtasan mula sa bugtong na anak ng Diyos. Amen po ba? Ang lahat ng nanay ho dito, kailangan nyo ng kaligtasan mula kay Kristo. Sabihin nyo po, Amen? Maski po si Maria ho, nangangailangan kapatid, ito po ang ebidensya. Lucas 1:46 hanggang 49 po. Nagagalak ang puso ko sa aking Panginoon at nagbibigay ako ng papuri at pagpupugay sa aking espiritu'y nagagalak
dahil po sa aking Diyos na tagapagligtas. Si Mary ho yun, umaawit. Ang tao ho, iniba yung concept ni Mary. Alam niyo po kasi ang Diyos nagkatawang tao. Yun po si Kristo. Yung katawang tao po niya, mga kapatid, ano ho, yun po ay kinakailangang ipanganak ho in the physical realm. Kaya ho nung ipinanganak ho, makikita ninyo kapatid, hindi nangangahulugang yung pinanganakan po ay walang kasalanan. In fact, kung naniniwala tayong si Maria ho ay tao, lalapat po yung sinasabi ng Biblia na lahat ng tao ay nagkasala, kasama po siya ron. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang makakaabot po sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Sana klaro na po sa atin. Huwag niyong kakalimutan ho ang Luke chapter 1, verse 46 to 49. Si Maria mismo nagpupuri kay Jesus. Ikalawa po na dapat nating tignan bilang modelo. Kilala niyo ho si Naomi. Ito po ay napakagandang aklat ho kung babasahin po natin in the book of Ruth, no? Ito pong istorya ho ni Naomi ho, siya po ay biyenan nito pong si Ruth. At ang kanila pong biyenan na ito, kasi usually po ang conflict po sa manugang at biyenan Marami pong mga biyenan hindi ho magandang relasyon sa manugang nila. Pero sa pagkakataon na ito, tinuruan po ang lahat ng mga biyenan. Sino po yung mga biyenan dito? Magsabi ng amen. Kayo po ba'y kasundo ng manugang ninyo? Amen po ba? O mortal kayong kaaway ng manugang ninyo? Sana matuto po tayo sa buhay po ni Naomi. Ang sabi po dito, si Naomi na mapagbigay na biyenan. Mapagbigay ba ho kayo sa manugang ninyo? Kaya po, nung nagkaroon po ng taggutom po sa Judea, lumipat po sila sa Moab. Paglipat po nila, yung asawa po ni Ruth namatay. Alam niyo po, pagka usually namatay ho yung anak niyong lalaki, aapihin na nung biyenan ho yan. Ang biyenan na ho magdidesisyon, kukunin yung mga property ng anak niya. Pero napakagandang example po ito, kasi po si Naomi bilang isang biyenan, nagparaya. Kayo ho ba'y isang biyena na handang magparaya sa inyong mga manugang? Tignan niyo po sinasabi po ng aklat ng Ruth. Dito po sa Ruth 1:8 hanggang 10. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan na sa inyong mga nanay. Ayan. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Lahat ng properties po ng kanyang dalawang manugang ho, si Orpa at saka si Ruth, hindi na ho kinuha ni Naomi. Bagaman yung mga properties na yon, pagmamay-ari po ng kanyang mga anak, namatay ho yung mga kanyang anak Kayo ho ba, pagka ho kayo'y benan, namatay ho yung anak ninyo, yung manugang ho ba ninyong babae ho, lahat ng properties ng anak nyo, babawiin nyo ho? Mga kapatid, tignan nyo ho ang ginawa dito ni Naomi. Ang sinabi ho ni Naomi, umuwi na kayo dati sa inyong mga tahanan, at manirahan na kayo sa inyong mga nanay. Bumalik na kayo. Kunin na ninyo yung mga ari-arian ng inyong mga asawa kasi kayo po yung rightful na tagapagmana. At kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti kayo o mabuti sa inyo si Yahweh. At itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli. Alam niyo po, ang isang lalaki kapag ka namatay ho, malaya na yung kanyang asawa na makapag-asawa pong muli. Wala pong nagagawang kasalanan. 1 Corinthians chapter 7 po, wala pong nagagawang kasalanan. Nakita ho ni Naomi, siguro po kung biyenan po ito na madamot, naku, wag na kayong mag-asawa. Kasi parang pagtataksilan ninyo yung mga namatay kong anak. Wag ho ganun kadamot. Yung pong mga byuda, may karapatan po sila na lumigaya, may karapatan pong may mangalaga ulit sa kanila o magkaroon ulit sila ng anak if necessary, lalong-lalo na kapag namatay po yung asawang lalaki dahil kalag na po yung kanyang relasyon doon po sa kanyang asawang namatay. So nakikita niyo po yung pagbibigay dito ng biyenan, hindi niya na ho kinuha yung lahat ng mga lupain po ng kanyang mga anak kay Orpa at saka po kay Ruth. Hindi na ho niya pinagbawalan na mag-asawa po si Ruth at si Orpa.
dahil nakikita niya po na kinakailangan bilang isang biyenan, maging mapagparaya po siya. Can we all say amen? Kayo po ba'y biyena na mapagparaya? O kaya ho, yung manugang po ninyo, nakabasag lang ng pinggan kung talagang parusahan po ninyo. Kaya nga ho ko, naniniwala po ako, palagi kasi yung magkakaroon ng conflict po yan eh. Sa isang tahanan po, dapat yung asawa ninyo ihihiwalay nyo po. Kasi hindi po pwede, dalawa reyna po sa isang tahanan eh. Hindi po pwede yung ganon. Lalo na ho kapag ho yung nanay ninyo, yun po yung nangalaga sa inyo, tapos yung asawa ninyo, itinira nyo rin sa the same na tahanan po ninyo. Okay lang ho kung tahanan ninyong mag-asawa ho yung kinupkup yung biyenan. Pero kung tahanan po ng biyenan yun, kapatid, talaga magkakaroon po ng conflict. Pero mga kapatid, minsan hindi ho naiiwasan. Nangyari po sa amin po yun eh. Hindi pa ho kami nakakabili ng bahay at naghahanap pa kami ng mangungupahan. So kami po'y nakitira ho sa yumao kong nanay. Pero hindi po dapat magtatagal, kapatid. Kasi doon namin natutunan po na pag lumayo ka pala sa biyenan mo at nangupahan ka sa ibang bahay, malalaman mo kung ano yung kakulangan, malalaman mo kung paano mag-budget, makikita nyo po yung hirap po ng pag-earn ng pera ho para kayo po'y makabigay po, masustenahan ninyo ang mga pangangailangan ng bawat isa. Biyenan ba kayo na malupit? Biyenan ba kayo na madamot? Biyenan ba ho kayo na ayaw ninyong guminhawa ang buhay po ng inyo pong mga manugang? O biyenan kayo na ang gusto ninyo'y gumanda po ang kalalagayan ng inyong anak at ng inyong mga manugang? Gayahin po natin si Naomi, gayahin po natin si Maria. Ikatlo po na magandang ehemplo na pinapakita ng Biblia, kilala niyo po si Jochebed. Si Jochebed po ang nanay ni Moses. Dumating yung pagkakataon po, in the book of Exodus, na yung paraon po ng Ehipsyo, gusto niyang ipapatay ang lahat po ng mga panganay na lalaki. Dumadami ho kasi yung mga tauhan po na Israelita eh. Dumadami po sila. Kaya po pag nanganak ko ng lalaki, dapat ipapatay. Anong ginawa ho ng nanay ni Moses? So yung nanay ni Moses, inilagay po siya doon po sa basket, pinalutang ho siya doon po sa pulang ilog, at hinayaan niya po na makarating po doon po sa anak na babae ng paraon. Can you sacrifice po yung anak ninyo? Kasi si Jochebed po ay naging mapagparaya, na alam niya ho, mamamatay ho, hindi maganda yung kanyang kinabukasan, na ito pong magulang na ito, sabi po, nang hindi pa niya maaaring itago pa, ang sabi po dito, Exodus chapter 2, verse 3, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukan ng tubig. At pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Lumutang yung bata. Alam niyo, pwede hong mamatay yung bata. Pwede ho yung bata, hindi na siya kilalanin pagdating ng takdang panahon. Pwede pong yung bata ho, kainin ng buhaya. Marami pong buhaya doon po sa ilog na pula. O sa Nile River, ano ho? Bakit ho nagparaya siya? Bakit ho ibinigay niya yung anak niya? Mamamatay ang anak niya kung sakali po na ito po ay hindi niya ibibigay sa hari ho ng Ehipsyo o sa paraon. Ipapapatay. Can you sacrifice for your own sons or daughters po? May isang karunungan po na ipinapakita ang Biblia, mga kapatid, ano ho? At ito po ay ginawa po ni Haring Solomon. Gayon ba kayo katulad nung nanay? Ang sabi po sa unang hari, dito po sa 3:25 ang 26, ano ho? 1 Kings chapter 3, verse 25 to 26. May dalawa hudong babaeng nagbibenta ng mababa ho ang kanilang aliw, ano ho? Nagbebenta ng aliw. At meron ho silang isang pinagtatalunan sapagkat yung sanggol po hindi malaman kung kanino ho ibibigay. Kaya yung karunungan ng Diyos na ibinigay po kay Haring Solomon, ang sabi ng Diyos sa kanya, hatiin mo sa gitna. Alam niyo po yun, ano? That is the Solomonic wisdom. Hatiin mo sa gitna yung sanggol at makikita mo kung sino talaga ang magulang ng bata. Yung isa pong nanay, ang sabi, sige, okay lang, hatiin mo. Kasi para equal, distributed, kalahati ng katawan sa'yo, kalahati sa akin. Yung nagpaparayang nanay, ang sabi po, mahal na hari, huwag niyo pong patayin o hatiin po ang sanggol. Ibigay niyo na lamang sa kanya
upang ang bata po ay mabuhay. Kanino po binigay yung sanggol? Doon po sa babae na marunong pong magparaya. Marunong po ba kayo magparaya sa mga anak ninyo? Can we say amen? Handa po ba tayo na isakripisyo yung buhay natin? Sabi nga ho, isusubo nyo na lang ho yung kanin, ibinigay po ninyo sa anak pa ninyo. Pambili na lang sana ho ng damit ninyo o ng makeup ninyo, kailangan ho ng mga school supplies ng anak nyo. Isinakripisyo nyo pa alang-alang sa anak ninyo. Can we say amen? Na yung kapritsyo na lamang ho ng katawan ninyo, konting makeup na lang ho gagamitin ninyo, kahit hindi kayo makapag-makeup, pinambili nyo na lamang ho ng gastusin para sa pangangailangan ng inyong sanggol. Can we say amen? Pero yung ginawa po ni Jochebed, yung ginawa po ng isang babae in the Solomonic wisdom, I think ho, hindi mapapantayan po sa isang karakter ng nanay o sa isang karakter po ng magulang. Sana po, katulad tayo nung isang nanay na yon, na nung hahatiin po at papatayin na po yung anak, sa'yo na lang, mabuhay lang yung bata. Yung talagang hindi nagmamahal, hatiin nyo. 1/2 sa akin, 1/2 sa'yo. Kaya binigyan ho ng kapangyarihan at karunungan si Solomon na ibigay po ang bata sa karapat-dapat na marunong magparaya. Praise God. Ika-4, mga kapatid, ito pong si Elizabeth na pinsan po ni Maria, ang tiyaga. Bakit ho napakatiyaga? Talagang hindi ho tumitigil po at hindi nananatili po na tamad sa panalangin. Sabi niya po, Lord, loobin mo magkaroon ako ng anak. Lord, ako'y nasa templo ngayon, bigyan niyo po ako ng supling. Lord, yung magiging anak ko ho, pagsisilbihan po kayo at magiging isang tapat na lingkod po ninyo. Walang iba po yung kundi si John the Baptist. Ano ho? Kaya po, ang sabi ng Lucas 1:24 hanggang 25, hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Matanda na ho at patuloy ho na baog, ang sabi nga ho sa binasa natin kanina. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan at sinabi ni Elizabeth, tignan niyo ho, no? Ngayon kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harapan ng maraming tao. Naalala ko po yung isang byuda na tinutukoy po sa Lucas 18, na yung isang masamang hukom, lumapit ho yung byuda, palagi hong nagre-request, bigyan niyo po yung aking katugunan ng kahilingan, bigyan niyo po ng sagot yung kahilingan ko, bigyan niyo po. Sabi nung masamang hukom, dahil makulit ka, ibibigay ko sa iyo. Basahin niyo po yung Lucas 18:1 hanggang 5, no? Nakulitan. Are we consistent with our prayer like Elizabeth? Kasi kung minsan ho, mga kapatid, ang buhay ho natin inconsistent. Alam po ng Lord yung laman ng heart natin ho. Alam po ng Lord kung talagang busy ka o talagang ayaw mo lang manalangin. Alam po ng Lord ho yun. Sana po ang attitude natin katulad ni Elizabeth. Sabihin nyo nga ho yung salitang consistency. Talaga hong nakatutok ka dyan kung mananalangin sa umaga, tutukan mo kapatid. Pastor, ang dami kong trabaho. Mga kapatid, siguro kung may mas maraming trabaho sa inyo, wala na ho sigurong hihigit pa doon sa mga nakakasama doon sa prayer circle. Minsan ho kapatid, ang sama-sama ng kalooban ko, nawalan po kami ng kuryente, hindi ako naka-attend, sabi kong ganon. Wala akong means na makapag-attend ng prayer meeting. Pero alam po ng Diyos yung consistency ng puso, hindi ko lulubayan ang prayer meeting po. Bakit ho? Yun na ho yung buhay ko kapatid eh. Sana po hindi tayo katulad po na pag may panahon lang tayo, kung sinisipag lang tayo, tsaka tayo magpapakitang gilas po. Hindi ganon. Ang consistency na tinatawag ko kapatid, kahit na ho may sibat na humarang sa inyo, kahit na po mabigat ang trabaho ninyo, kahit nasa Hong Kong ka pa, kahit nasa Marawi ka pa, magpipreach ka at mananalangin ka dahil hindi magiging hadlang. Consistency po ni Elizabeth ang itinuturo po sa bawat isa. Alam niyo mga kapatid, sabi kong ganon, minsan hindi ho ito, to give an example, hindi ko po alam ang mga puso po ninyo, maaaring talagang busy po kayo. But it should serve as an inspiration po. Yung sa ibayong dagat, hindi huhad lang yan kapatid. Siguro mapapatotohanan po nila, na kinakailangan kapatid, kung may panahon naman din tayo, we have to praise and worship God every day. Hindi ho ba kayo nagagalak kasama natin ang atin pong mga kapatiran sa pananalangin? At gayon po kapatid, sabi ko nga pupunta po ako sa isang lugar na
nasa loob kami ng moske, hindi magiging hadlang po. Putulan nyo na ako ng putulan ng ulo kung gusto ninyo. Pero magba-Bible studies, magpe-prayer meeting kung maaari po, kung kinakailangan, hindi tayo matitinag po doon. Elizabeth was very consistent. Ngayon, kinahabagan ako. Pwede ho tayong kahabagan ng Diyos eh. Kulitin ninyo yung Diyos. Lucas 18:1 hanggang 5. Katulad ng byuda, Lord, ibigay nyo, ibigay nyo, ibigay nyo, ibigay nyo. At kung anuman kahilingan nyo po, ibibigay ng Lord because of our persistent and consistent prayer. Gayahin natin si Elizabeth po, matyaga ho sa pananalangin. Huli sa lahat, tignan ho natin mga kapatid, si Eva. Pastor, si Eva nilagay nyo dyan eh. Yan ho yung babae ho na tumukso po kay Adan. Inano niya po, in-entice niya na mahulog. Kung wala ho si Eva, wala ho tayo ngayong unang tahanan natin. Napakaganda nung sinabi kanina, Ang unang tahanan natin, sinapupunan. At ang unang nanirahan po sa sinapupunan ni Eva, si Cain ho at saka si Abel. Mga kamag-anak ho natin. Si Eva po ang unang nagturo sa kanyang mga anak. Kauna-unahang teacher ho. Si Eva po ang kauna-unahan po na caterer at cook. Bakit ho? Inaruga niya ho yung kanyang mga anak sa kanyang sinapupunan. Kahit na ho hindi niya pinapakain, nakakonek po yung pusod niyan sa kanyang katawan. Lahat ng nutrients niya, pinapakain niya po. So tama po yung narinig natin kanina. Si Eva po ang kauna-unahan po na cook, kauna-unahan po na caterer. At lalo tigit po, naging kauna-unahang guro ho ng lahat ng tao. Bakit ho? Nanggaling sa kanya ho yung lahi. Kaya ang sabi po ng Genesis chapter 2 verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama, isang angkop na makakatulong. At ito po'y walang iba kundi si Eva. Tayo po ay katuwang ng ating mga asawa. Tayo ho ay makakasama ng atin pong mga mahal sa buhay. Tayo pong mga kababaihan ang isang makakatuwang at makakatulong po ng atin pong buong pamilya. Can we say amen? Ilaw nga ho eh. Kaya dahil dito, tularan ho natin si Eva. Tularan ho natin siya bilang modelo po ng lahat ng nanay sa mundo. Alam niyo mga kapatid, yung pagpapasakop po sa asawa, mahalaga po yan. Yung atin pong pagpapasailalim po sa church ng Panginoon, mahalaga po yan. Lalo na sa mga kababaihan. Gusto ko pong iwan sa inyo mga pananalita na ito, na maging sa church ng Panginoon, maging sa mga asawa ninyo, ang isang asawa po ay kinakailangang magpasailalim. Bilang pangwakas, sabi po ng unang Pedro 3:1 hanggang 2. Ito po'y napakaganda, Kayo namang mga babae, mga magulang, mga nanay, ang sabi po dito, magpasakop kayo sa inyong mga asawa, at sa gayon, kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Sabihin nyo nga ho, magandang asal. O ang nanay pala, dapat maganda asal. Hindi chismosa, hindi palamura. Ano pa hong sabi rito? Kahit hindi kayo magpaliwanag sa kanila, sapat na makita nila ang inyong makadiyos. Sabi nyo nga ho, makadiyos. Ang nanay ho dapat godly. At malinis na pamumuhay. Sabi nyo nga ho, malinis na pamumuhay. Ang isang nanay po ay kinakailangan may magandang asal, ang nanay po ay kinakailangan makadiyos, at ang nanay po ay kinakailangan na may malinis na pamumuhay. Purihin po ang Panginoong Diyos, tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Hallelujah. 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 Salamat ng marami, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga natapos na gawain po na ito, na kung paano po naging modelo ang lahat ng mga kababaihan po na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Sana po ikintal ninyo sa aming puso. Si Maria po ay nagpasailalim sa inyo, hindi niya kinilala na siya po ay nanay ng Diyos, kung hindi siya po'y mismo nagpuri at nagpasalamat. Hallelujah sa kanyang Diyos at tagapagligtas. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay po ni Jochebed, ang nanay ni Moses, na kahit na alam na po niya na nais niyang makapiling ang kanyang sanggol, hinayaan niya po na mapaganda ang buhay po at makatira po sa kaharian ng Paraon. Kahit masakit po sa isang nanay, isinakripisyo niya po, alang-alang po sa inyo pong katwiran, alang-alang po sa inyo pong proteksyon, at magandang layunin po para sa bansang Israel. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Ama, na kahit na si Eva po, alam namin po ay talaga naman hong naging makasalanan din at naging sanhi ng pagbagsak ng sangkatauhan.
Siya po ang kauna-unahang nanay namin. Siya po, Panginoon, ang kauna-unahang nagturo sa amin. Siya po ang kauna-unahang naging ilaw ng tahanan. Kaya po, Panginoong Ama, sa lahat ng mga nanay po na nabanggit namin, nagpapasalamat po kami at binigyan niyo po kami ng liwanag ngayong umaga na sana po maging ehemplo, maging aming guide po ang lahat ng mga aralin na ito, sapagkat sinabi ninyo, Panginoon, sino man ang gumagalang, sino man ang nagbibigay po ng pagsunod sa inyo, ang kanyang kagandahan po ay lumilipas, ang kanya pong pang-akit po ay nandaraya, ngunit ang babaeng marunong pong sumunod at magparangal sa inyo ay sa pong pupurihin ng balana. Muli, Ama, maraming salamat. Happy Mother's Day po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanay po ng Peace of Harvest, ang lahat ng mga nanay po sa sangkatauhan, ang lahat ng nanay po nakikinig sa amin, at ito po ay hinihiling namin sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po naman ay dadako na sa ating pagkakaloob. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa karunungan at katalinuhan na ibinahagi mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, O God, na patuloy mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magpasakop sa aming Panginoon at makasunod sa lahat ng mga nais mo sa inyong kalooban, makasunod sa kautusan mo, O God. Dalangin namin, O God, sa umagang ito, Panginoon, patuloy na gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala, O God. Alam po namin na hindi mo ito kailangan, subalit, Panginoon, ito'y tinuturo mo sa amin upang may matugunan ang mga pangangailangan ng iyong iglesia sa ikalalago ng iyong ubasan, Panginoon. Sabi mo nga po, O God, kung kami ay magtatapat sa inyo at susubukin namin kayo sa aming pagkakaloob, inyong bubuksan ang durungawan ng langit upang wala kaming sukat, kalagyan, O God. Maraming salamat sa mga trabaho, sa mga negosyo, O Lord. Patuloy na pagpalain mo po ito upang patuloy silang maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Sa lahat po ng wala pang kakayanan na magkaloob, we pray, O God, na ipagkaloob mo po ang desire ng kanilang mga puso, na makasumpong din sila ng trabaho, Panginoon, upang maging daluyan din ng iyong pagpapala, O God. Lord, sa pagbibigay namin sa umagang ito, kayo po ang maitaas, kayo po ang maparangalan, nawa ang mga kaloob na ito ay magamit lamang sa ikalalago ng inyong iglesia, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y inyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos.
Ako wala. Amen. Darako na po tayo sa ating mga pagbati. Happy birthday po, May 16, Sister Daisy Bautista. At May 16 din po, Brother Ivan Shason. Amen. May 18 po, Ninong June Talag. Happy anniversary din po nung nakaraang week po, May 5, kay Sister Baby at Brother Larry Mendoza. At ngayon, amen. At ngayon pong May 17, happy anniversary po kay Brother Glenn, Sister Aster, at sino pa po yan? Sino pa yun? Mayroon pang isa. Mayroon pang isa sa anniversary, aside from Brother Glenn and Sister Aster. Ayon sila lang, Sister Aster at saka si Brother Glenn at saka po Sister Baby at Brother Larry noong May 5. Yung pong mga natawag, kung nandito po, ipapanalangin po namin kayo. Punta po kayo sa harapan. Okay lang yun, Mars, kahit nasa bahay si Brother. Ating mga kapatiran. Ay, okay lang po, Pastor, napatay. Maricar Mendoza din po, May 18 din daw po. Sir Maricar. Ayan, tayo po ay manalangin. Panalangin po natin sila. Lord, maraming salamat po sa mga anak mo na nagdaraos ng karawaan ngayong linggo, Panginoon. We pray, O God, na patuloy mo po silang pagpalain at dugtungan pa ng maraming taon ang kanilang mga buhay ng punong-puno ng pagpapala, O Lord. Dalangin din namin na patuloy mo silang bigyan ng bakod ng pag-iingat, kalusugan at nawa, O God, ay magamit din po ninyo sila sa inyong iglesia, O God. At patuloy, Panginoon, na bigyan ng gabay, karunungan at katalinuhan, O God. Lord, maraming salamat din po sa nagdaraos ng mga wedding anniversary, O God. Brother Larry, Sister Baby, Panginoon, at maging din po si Sister Aster, Brother Glenn, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay nila. Patuloy po sila, Panginoon. Buklodin mo ng iyong pag-ibig at patuloy, Panginoon, na maging pagpapala sa kanilang mga kamag-anak, higit sa lahat sa inyong ubasan, O God. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon. Patuloy mo silang gawing mabuting ehemplo at modelo sa kanilang mga anak, Lord. Pagpalain mo po ang mga mag-asawang ito at patuloy na maging gabay at patnubay, Panginoon, sa kanilang mga anak, O God. Maraming salamat, Lord. Bless them, O Lord, in all aspects of their lives, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Happy birthday and happy anniversary po. Ngayon po pala, bago ko po ito banggitin, tuloy pa rin po ang ating Bible study every Wednesday. Huwag po natin kakalimutan. Every 7 o'clock po yan ng gabi. At ang ating prayer meeting po, every day po sa umaga, 5 to 6 a.m. At sa hapon po, tuwing Monday, Friday, and Saturday, 8 o'clock po ng gabi hanggang 9 p.m. Ngayon po, magdaraos po tayo ng araw ng mga ina, maligayang araw sa ating mga ina. Meron po silang ipapalabas lang po para mabigyan ng parangal ang mga nanay.
tulad ng isang barko na puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa lamang sumikat ang araw, ay inihahanda ng pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng kasambahay niya sa tahanan. Tama ho ba yung mga sinabi po natin? Amen po ba? Sa lahat ng mga magulang mo, inaanyayahan ko po kayo na kayo po ay pumunta po dito sa harapan, at pumunta po lahat ng nanay, po sa church natin. Hallelujah. Sige po, ipag-pray po kayo, may kaunti pong grocery packs, yata yung nakikita po sa likuran. Parang ilalaki po ng mga grocery items na yun. Pero parang habang lumalapit po, wala po kasi mata ko. Ano yun? Sesto pala. Sige po, dito po kayo sa harapan. Praise God. Hallelujah. Thank you po sa Panginoong Diyos. Sabi ni Pastor Ed Lapis, huwag nyo na hong bigyan ho ng kaldero ang mga nanay. Huwag nyo na hong bigyan ho ng sangkalan. Kaya ho hindi na ho kami magmi-meeting mamaya sa elders para ma-edit nyo naman po yung mga nanay ninyo. Amen ba yon? Hallelujah. Sige po, mga kalalakihan, tayo po'y tumayo. Mga kabataan, i-extend natin ang kamay at patuloy nating ipanalangin po ang lahat ng mga nanay po dito po sa Peace of Harvest. Ama naming makapangyarihan sa lahat, tunay nga napakabuti mo, Panginoong Ama. Namimiss na rin po namin ang aming mga magulang na yumao. At sa tamang pagkakataon po, Lord, habang may kalakasan pa po kami ngayon, Panginoong Ama, this is the best time to date them, Panginoon. Ibigay ang mga bulaklak, halikan, hagkan, patawarin, at patuloy ho na akapin namin ang aming mga magulang. Pagka po sila po'y wala na sa mundo na ito, doon namin mararanasan ang pangungulila bilang isang anak, bilang isang asawa, Panginoon, pag nawala na po sila sa mundo na ito. Kaya Panginoong Diyos, sa pahiram po ninyong mga buhay, basbasan niyo po ang mga nanay na ito, Panginoong Ama. Mga nanay namin na may mga karamdaman po sa ngayon, Panginoong Ama, pahiramin niyo po ng mahabang buhay ang lahat ng aming mga magulang na nasa sa karamdaman po at mabigat na mga pagsubok po ngayon. Panginoon, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ang napakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, pinangahawakan namin ang mga pangako po kanina sa Aklat ng Kawikaan 31:29 hanggang 31, Panginoon. Ang lahat po ng kagandahan ay lumilipas, ang lahat po ng kariktan, Panginoong Diyos, ay mandaraya, ngunit ang babae po na sumusunod at gumagalang kay Yahweh ay patuloy na papupurihan po, Panginoon, sa kalagitnaan po ng lahat ng inyong mga hinirang. Basbasan niyo po ang lahat ng mga kababaihan po at mga magulang po na patuloy na naglilingkod sa inyo at sa mga yumao na po naming mga nanay hanggang sa muling pagkikita, Panginoong Ama. Hindi kami napapagod na magpahayag ng iyong salita, manalangin, magbigay po, Panginoong Diyos, ng magandang balita sa lahat na nangangailangan. Dahil alam namin, Panginoong Ama, magkakaroon po kami ng pagtitipon dyan sa langit, Panginoon, sa takdang panahon. How we miss our mothers po, Panginoon, na hindi na namin kasama ngayon. Pero dahil sa pag-aasang binigay niyo po sa amin, buhay na buhay ang aming kalooban na sila po ay nasa maingat at mapagpalang kamay ninyo. At ngayon po, Panginoon Diyos, sa pamagitan po ng lahat ng pagbabasbas na ito, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang nyo sa Peace of Harvest, na kung paano po na iniwan po ni Moses ang lahat ng pagpapala na ito sa lahat po ng mga Israelita sa aklat po ng Bilang. Panginoong Diyos, iniiwan ko po ang mga pananalitang ito at ang pagbabasbas na ito. Pagpalain nyo po at ingatan ang bawat isa. Kalingain nyo po at bigyan po ng paggabay ang bawat isa. Bigyan niyo po ng kapayapaan at pag-iingat po ang lahat sa aming pag-uwi,
At gaya ng sabi po ni Haring David, Panginoon, sa 23:6 po ng aklat po ng awit, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell into the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang ang mataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanay. Ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa inyo ay sasamba, kami ay inyong diringgin at ang bayang ito'y inyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos, isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Magkamayan po tayo magbatian. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos, O Diyos. God bless us all. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. Amen.